Sa kanya ay pinaging dapat niyang maging tapat sa kanya at naging tapat siya, kaya pinalaya siya. At naganap sa isang alagad. Sinabi sa kanyang maliwanag, tandaan mo anak, tapos lang yung pagdurusa. Ililihis na kita sa iyong naging kabiyak na hindi tama ang ginagawa sa iyo at bibigyan kita ng tapat na aaliw sa iyo at magmamahal. Kaya naman pala ang ama marunong nga palang maglapat sa kanyang mga anak. At kung mababatid nyo lamang ang kapangyarihan ng Ama at susuriin nyo lamang ang kadakilaan niya, isang halimbawa lamang ito ukol sa pag-ibig. Kaya nga ang gusto ng Ama, ibigin mo ko ng higit sa lahat, sapagkat ako'y mapanibughuin ang magmahal sa akin, hindi masisiphayo ang puso. Buhay ba ang Ama? Sapagkat kung sinasaktan man siya ng kapwa niya at ako'y damang-dama niya, akong umaaliw sa kanya at palalayain ko siya. Kaya naman, nagaganap ang sa unang tipan, bagamat may sinabi siyang huwag kang mag-aasawa sa lahing iyan. Ngunit may sinabi rin siyang, magpakasal ka sa lahing hindi ko gusto upang magkalahi ka. Basahin niyo sa unang tipan. Sa makatwid, pinahintulutan man ng Ama na kung minsan ikaw na mabuti magkasala, na gumusto sa hindi niya gusto, upang may pakita lamang siya na sa pagtitibay mo at pagkilala sa kanya, siya pa rin ang Ama mo na totoo na sandigan at buhay mo. Buhay ba ang Ama? Kaya mga mahal, kung minsan ang binabahagi ng tao at ginagawang basihan ay yaong unang tipan ng sinabi ganito, nagkasala na sila, lalaki sa lalaki, babae sa babae. Oo, sabi ng Ama. Sapagkat dinuwisan nila ang aking kabanalan. Subalit, kung pinagtagpo kayo para makaisa kanya, at makasama mo siya dahil sa pagmamahal niya at sa kabanalang tutuparin niyo at walang kalaswaan na ginagawa kayo, hindi masakit at hindi mahirap na tanggapin ka. Maliban babuyin niyo ang sarili niyo. Subalit, kung magkasama kayo at siya ang nangingibabaw, walang namamagitang kasalanan sa inyo kundi pagmamahal, ang Ama pa rin ang inyong patnubay. Subalit ang tao, sa mata tumititig, ngunit hindi nasusuri ang ginagawa ng kapwa niya. Kaya't hinahamak at susuriin, pararatangan, lingkod ba yan ng Diyos? Nasa banal na aklat yan ah. Bakit kapwa babae magkasama? Bakit kapwa lalaki magkasama? Ba't tinatanggap yan sa kabanalan ni Apo Kunching? Sapagkat kung may pangsuri kayo, may panguri ang Ama. Kung parehas ang ginagawa, ukol sa kabanalan at nagsisikap, nagsusumakit na magpakabanal, ang pagkakamali ay naitutuwid, ang kasalanan ay napatatawad, ang karumihan ay nalilinisan, ang dilim ay na pagliwanag. Sa makatwid, ikaw na pinalaya, makakamtan mo ngayon ang pagmamahal ng Ama mo dahil naramdaman mo kung paano kanya ginawaran ng
tibay. Buhay ba ang Ama? Kaya't ano ang hinihingi niya? Anak, magsisi ka ng buong galak at buong tapang sa iyong mga kasalanan at makatotohanan mong tuparin ang pagbabagong buhay. Ako ang maghahango sa hilahil mo't dusa. O sulong, ano ang nagiging pagkakasala ngayon? Ang iniiba mo, ang kasarian mo, dahil doon sa sarili mong damdamin. Subalit, hindi mo naging kasalanan kung ikaw ay babae, naging pusong lalaki. Ang naging kasalanan, ang gumawa ka ng kalaswaan sa iyong buhay. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Alalaong baga, kung nagkasama man ay lalaki at babae, ngunit parehas na binababoy nilang sarili at wala ang Ama, higit pa silang nagkakasala. Mga mahal ko, kay buti ng Ama, kay dakila niya, kung saan ang kabanalan doon siya, kung saan ang kapayapaan naruroon siya, kung saan ang liwanag siya yaon, at kung saan ang kapangyarihan, walang dilit iba, siya lamang. Kaya't sa kanya lahat ang katotohanan. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagpalain kayo. Yamang nabigkas mo na, Ama, ang marapat sa kanila. Tulad nga ng katotohanan, kung ang pandak aabutin ng mataas, hindi niya ito maaabot. Subalit, kung ang mataas ay aabutin ang mataas, mayaabot ngang tuwiran ang dapat niyang kuhanin. Kaya't ibahagi mo sa mabababang antas na karunungan at kalamang bilang tao ang iyong mataas na uri ng espiritu upang makaunawa ang mga anak mo dito sa mundo. Nang katwirang totoong maging hari sa kanila, wag ang paghaharing pagkatao ang mangibabaw. Ang kikilala sa iyo at tatanggap, kakamtin itong ganap. Nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang. Buhay ba ang Ama? Buhay po ba ang Ama? O nakaunawa na po ba kayo? Bakit po di maunawaan ang antas ng kabanalan? Dahil nasa pagkatao ka. Kaya't kailangan mo ang banal na tatanggapin mo para maunawaan mo ang kabanalang gawa ng Ama mo. Magandang umaga po sa pahapon mamaya. Kaya't kung kinikilala mo ang Ama, nakilala mo ang anak, at kung nakilala mo ang anak, nakilala mo ang Ama, sa pamamagitan ng Espiritong binaba niya at tinanggap ng tao. Mahal